Si Paul ay nabulag, tama ba? Nabulag siya. And then, when a leader of the church prayed for him, the scale on his eye fell. And nagsimula siyang makita niya yung ibang perspective, the eternal things. And from there, Paul became the greatest apostle among the 12 disciples. Pero mo, hindi niya nakilala si Kristo ng flesh, personal. Compared to Peter, John, di ba, kila Andrew. Pero na-encounter niya si Lord sa Damascus. But he became the most greatest apostle of all. So nakita niya yung purpose. Dati killer siya. Tapos dito, nag-serve siya kayo. Dati hindi mo pwedeng kantiin si Paul kasi papapatay ka niya or papatay ka niya. Pero after nun, si Paul, pag pinag-aralan niya yung buhay ni Paul sa Ephesus, binugbog, kinulong, di ba? Natuwaan ng ahas, pero never na nag-react kay Lord na, Lord, patang gulo ng buhay. So you need to serve your purpose. You need to count your days dependence on God. Okay, Proverbs 3:5-6, trust in the Lord and He will direct you. So why most people doesn't have a good relationship with the Lord? Yung sira-sira. Kasi sa problema, you don't trust the Lord. Kasi pag nagtiwala ka kay Lord, sabi niya, He will direct your path. Aayusin niya yung buhay. He will change you. From darkness to light, from rebellion to salvation. Diba? You don't control tomorrow, but you can trust the one who does. Hindi mo control kung anong mangyayari sa hinaharap mo. But you can trust the one who can control your future. And that is Jesus. Hello? Diba? Mayroong mga bagay na hindi natin control. Tama? And bigay natin kay Lord. There are, things that the Lord left us to control. Now, may mga bagay na under our control, inayaan ni Lord yun. Pero sabi ni Lord, there are things that you don't control. Ako lang ang nakagawa. And you need to trust the one who can control the future. Hello? Hello? And you need to, response. No? Start today surrendered. Lord, lead me today. Ano yung surrendered? Kung may mga bagay ka sa buhay na hindi tama, or mali, or gusto mong mabago, you need to surrender it to the Lord. Every day. Hindi lang isang beses. Every day. Lord, change me from this one. Malugal ka na lang araw-araw, unti-unti binabago ng Diyos sa buhay. Diba? For example, you are late. Diba? Ayusin ng Diyos yan. Kung ikaw ay madaling magalit, ayusin ng Diyos yan. Kung ikaw ay tamad, no, ayusin ng Diyos yan. Kung ikaw ay hindi marunong makinig, ayusin ng Diyos yan. So, you need to surrender each day to the Lord. Every bad character that wasted your time na hindi mo makita yung purpose mo para kay Lord. Number 4, I think this is the last. Count your days for what truly matters. Yan. Ano ba talaga yung mahalaga sa mundo? Bakit ka ba nabubuhay sa mundo? What is your purpose? Diba? Ano ba bakit ka ba nalikha ng Diyos? Ano ba yung dahilan? Sabi sa Matthew 6:33, seek first the kingdom of God. Ano? So, buuin ko yung verse. Seek first the kingdom of God. Sabi doon, and all this thing will be added unto you. So, maraming tao, maraming gusto sa buhay, pero hindi na-add sa buhay nila. You know why? Because they missed the first one. To seek the Lord first. And His righteousness. Sabi doon, seek first the kingdom and His righteousness. If you want something in life, you want success in your life, if you want to achieve those success in your life, one thing that you need to do is to seek first the kingdom of God and His righteousness. Unahin mo si Lord. Then everything will follow. If you seek first, if you put first God's business in your life, He will also put you first in His schedule.
Hello? Gusto mong pagpalain ka ng Lord? Unahin mo si Lord. Alam mo, pinakamalungkot. Matutuwa ko yung sasali kasi may tindahan siya. Alam niyo bakit? Kasi Sunday, sometimes malakas kasi maraming walang pasok. Pero hindi niyo ba alam, when you sacrifice your life for the Lord, mas lalo kanyang pagpapalain. Isa nahihirapan tayo kasi Sunday. Ito, based lang sa amin ni Pastora. Meron kaming libang ah, food business sa Cavite. Dati nagbubukas kami ng Sunday kasi ang dami talagang tao. Dami talagang tao. So ngayon, merong araw na, I think Tuesday, Thursday, na talagang zero kami. May mga pagkakataon na ayaw na namin magbukas ng store. Kasi from school supplies, nag-convert kami into food business. No? Yung school supplies ko, maporma lang pero walang masyadong benta. Mabenta lang ako pag talagang enrollment. Malaki benta. Isang araw namin doon, nasa 24,000. Pero nung pagka, tapos na school days, tapos ng enrollment, balik na lang kami sa 3,000, 4,000 per day. Isa nga, 1,000 lang. Tapos may tindera ka pa. So, alas walang kita. And then, dumating yung food business namin, okay kami malakas. Tapos napansin ko, hindi na kami nakakapag-church. Dahil binubuksan namin yung Sunday. Kasi nga malakas, sayang. Kasi ang Tuesday namin, sa Thursday namin, bagsak. Pero sabi sa akin ng isang pastor, sabi niya, yung business nyo, ah, dapat kay Lord nakabigay. Kay Lord naka-entrust, yung sabihin. Huwag mo pag hinayangan yung Sunday, kasi mas mawawalan ka. Alam yung nangyari? Isang araw alam mo yan, yung may nagbukas ng tindahan, same lang ng paninda namin. Alam niyo ba, tira ng paninda namin, kalahati. Wala pa sa puhunan. Everyday, sabi ni Pastora, mag-work na lang tayo ulit. Sabi ko, sige lang, tuloy lang natin. Siguro kailangan natin na talaga mag-church ngayon. So, bumalik kami sa church, hindi namin binuksan yung Sunday. Binigay na namin sa kalaban namin. Ako kasi natutunan ko sa food, pag nagluluto ako, ah, kasi nag-work ako sa restaurant, nag-work ako sa mga fast food. Isa lang ang nakita kong bagay na nagpaparetain sa kanila, sa measurement. So yung pagkain namin ni Pastor, yung mga pasta namin, hindi namin tinitikman yan. Naka-measured lahat yan. Sinulat ko lahat yon hanggang sa natutunan niya. So wala nang tikim-tikim. Lahat yun naka-measured na yun. Even yung tubig na naka-measured. Saka yung oras. So yung lasa namin, hindi nagbabago. Hindi ko alam. Natutunan ko lang kasi sa ginawa ko sa tindahan. Yung gumaya sa amin, yung lasa sasarap, minsan hindi. Sasarap, minsan maalat, minsan matabang. Alam niyo ba yung taste buds natin pag mataas ang acidity mo, minsan matabang ang panlasa mo, minsan maalat. Kahit konting asin lang, ang alat na ng panlasa mo. Yun yung delikado, kaya importante ang measurement. Kasi yun yung pinaka-basis na. So, nung ginawa ko yun, hindi na kami na uh, nagbubukas ng Sunday. Alam niyo ba, pag binuksan namin yung store ng 3 p.m., wala pang 4 o'clock, ubos na kami. Ilang po tayo? Ang dami, no? 11 na po tayo ng merienda. Pagbukas namin ng 3 o'clock, kasi kami lang yung tindahan na sarado pa nakapila na tao sa palengke. Kami lang yung ganun. Until now, tawag dito, yung pwesto na yun, na-bless, kasi kanto-kanto kami ng palengke. Yung bumili ng pwesto namin, ano lang siya, siomay rice, hataw siya ngayon. Pati siya naapektuhan nung blessing na yun. Pero nung una, hindi kami ganun doon. In-establish namin yung namin doon. At una kami nakilala doon sa carbonara. Kasi talaga yung parang, tas yung presyo namin mura. Kaya nagugulat kami ni Pastora. No? Yung sinasabi ko po sa inyo na naubos lahat ng utang natin. Kasi from Monday to Saturday, sold out. Never kami natitira. For 5 years. Wala kami issue yan. Ay, daming tira sa inyo. Oh, daming tira. Kainin yun. Walang ganun. Mula nung inuna natin sila. And I think ganun din ang testimony ni Nanay Ana. No? Pagka inuna mo si Lord, no, sa buhay mo, yung sabi niya, di ba? At the end of life, you won't be measured by success, but the significance of your relationship with God. It's not na sobrang galing magluto or anything, but it's how the Lord handle your business. Si Lord mismo. Natatawa nga kami pagka hindi kami nakapagbukas. Na namin nilang bukas. Nagagalit sila.
Ang tagal-tagal namin nagantay doon, eh, wala akong bukas. Kapila sila. Nakatawa ako na nung pagka nagbukas na kami, tatlong layer ng tao. Sa harap, sa likod, saka pabili po ako ng ganyan, ganyan, ganyan. Minsan hindi ko na alam yung kung sino ba yung bibigyan ko kasi minsan o-order ng 10 yung isa, tapos lahat sila nakaganon ng pera. Kaya ang ginawa namin noon, si Pastora sa kay mama niya, sila yung nagsaserve. Ako yung nagka-cashier. Ako na lang yun sa pera. Abot lang nila sa akin yung bayan. Tapos pagdating ng hapon, uwi na. Yun yung business na sinacrifice ko pupunta sa kuya. Yun yung, kumbaga, tawag dito, ah, nagbibigay sa amin ng income during that time. And gusto ko apply yung principle na yun sa mga may business. Unahin natin si Lord, especially on Sundays. You know why? Kung hindi mo man makita pa ngayon, kasi tinitingnan ng Lord how consistent you are. Tinitingnan ng Lord kung gaano ka, di ba, consistent sa iyong commitment. And when it does, mabubulag ka na lang, yung pagpapala ibibigay na sila. Hello? Totoo po yan. It is based on our experience. Never kami. Nalala ko nung pinanganak si Sai. Sabi ko noon, nung pinanganak si JC, ayoko na mag-anak kasi normal lang net 50K na yun, sa isang birthing home, sa isang Asian hospital. Ngayon, si Sasay na, meron kami isang birthing home ulit na pinuntahan. Magkano yung dapat kay Sasay? 28 ba? 25 lang normal. So, sese ako. Kasi pastora nagkaroon ng placenta previa. Alam niyo, yung inunan, umarap. Ngayon, nung umarap yung inunan, dahil hindi siya pwede mag-normal, pumunta kami ng UniHealth. Asian Hospital din. Yun yung pinakamahal na hospital doon. Nung nandun kami, pinirmahan ko yung bill na 100,000. Tapos naipasa namin yung PhilHealth, naging ABC. Normal yan, kasi sari yan si Sasay. Tapos, yung doctor namin, yung OB niya, sabi niya, sige, try natin, baka kaya pa talaga i-normal. This is how the Lord works. Meron kaming income noon na naiipon namin sa tindahan. Ang plano kasi namin nung bumili ng sasakyan. Ngayon, si Pastor matatakotin to eh. Habang nasa operating room siya, ako naka-scrub suit ako doon. Yung nurse, pinunasan niya yung dugo. Nga lang sobrang dami talaga. Ang sabi nung nurse, grabe, ang dami dugo. Narinig ni Pastor. Nagsimula lang mag-palpitate yung heart niya. Nataranta na yung tatlong doktor doon. Sabi niya, bilisan niyo, kailangan to ACS kasi pwede siyang mamatay sa kasisay. Kasi nagbumaba na yung heartbeat, lahat, yung pressure niya nagbaba na. Gusto kong patukan yung nurse. Okay na sana eh. Diba? Tapos, for the first time, nakaramdam ako ng security, although nagbayad kami ng mahal. Pero alam ko kasi yung unang panganak kay JC, muntik si Pastora isugod sa ICU kasi nag-bleed siya ng sobra. Dahil nagkamali yung OB magtahi, tinastas, tinahi ulit. So parang na-torture si Pastora. Pinumbulsion siya. So talagang takot siya sa mga birthing home. Buti pa, mas malapit pa yung yung sa midwife, no? Mas delikado yun, no? Yung 3,000 lang, no? Nakakatawa yung mga nanganganak na yung parang umiri lang. Meron ako tropa ng anak sa tricycle. Hindi na umabot sa birthday ko. Wala nang binayaran. Diretso lang. Parang gano'n. So, nung time na yun, nakita ko how the Lord provides for everything. Hindi mo namin nabili yung gusto namin bilhin. Pero, napaganda kasi si Sasa yung time na yun na hindi namin expect na kung wala yung provision ng Lord during that time, we are not able to pay that. Diba? Inisip ko nga yun, sabi ko, ang daming gatas nito sa kadayo. Sayang. Diba? Pero ganun pa man, ganun si Lord when you seek the Lord first, no? He will provide everything for you. Hello? Hello? Okay. Gutom na ata kayo. Okay. Last one. So, dito tayo mag-invest, no? Lumakad tayo kasama ang Diyos. Hindi lang linggo. Kundi araw-araw. And then build our relationship with the Lord. Now, read your Bible, pray, and then you're calling. God has called you to serve.
So, saan ka ba ginagamit ng Lord? Ano ba talent mo? Ano bang merong binigay sa'yo si Lord na gift? Then use it for the glory of God. Hello? Diba? Kung ikaw ay talented sa pagkanta, talented sa pagtuturo, no? Talented sa paghahawak ng tao, talented ka sa tinatawag na counseling, talented ka sa pag-pray, di ba? May mga ganyan, may gift of prayer, di ba? So, gamitin mo lahat yan para kayo. Hello? Alam niyo, hindi niya alam na meron pala sa inyo dito ng gift of healing. Alam niyo ba yun? Pero isang Kristyano na binigyan ng Lord ng gift na when he pray or she pray, gumagaling agad. Hindi lahat ng Kristyano may gift na gano'n. Pero meron. Hindi natin alam kung sino sa inyo. Kaya dapat didi-discover niyo yung gifts niyo. Ano gift mo, Maria? Yung just alam ko gift. Giveaways. Okay, tayo lahat. Let us pray.